Ang lalaking ito sa loob, 10 minuto lang ang nakalipas, nagpapahayag pa ng pag-ibig sa akin. Ngayon, nandito't nag-iinuman kasama ang mga babae. Mga kapatid, ngayong gabi, alagaan ninyong mabuti ang kuya ko. Sige. Halika, kuya. Hanming, maging maingat ka sa mga susunod na araw. Naku, kuya, anong kinatatakutan mo? Si Guantang. Itinuturing ang nanay natin bilang kanyang tagapagligtas. Halos ibigay pa ang buhay para sa nanay natin. Pagkasabihin niya bukas, iyak na papayag na siyang pakasalan ka. Ano man ang mangyari, bukas ay ika-negatibo 6 na po karawan ng nanay. Nagbigay si Guantang ng 500,000. Kailangan talaga nating maging maingat. Tama ba ang narinig ko? Kuya, talagang napakaswerte natin sa Guantang. Paano kaya kung malaman niya balang araw na hindi nanay natin ang nagdonor ng bato sa kanya, at ang tunay niyang magulang ay pinatay ng nanay natin sa aksidente? Ang saya-saya siguro noon. Ang daldal mo. Basta't makapag-asawa ako kay Guantang, ang buong Guklan magiging Hana ang apelyido. Halika. Sa loob ng 5 taon, buong puso kong inalagaan ang pamilyang ito. Hindi pala sila ang mga tagapagligtas ko, kundi ang mga kaaway ko. Mga kapatid, ngayon, alagaan ninyong mabuti ang kuya ko. Ang mga perang ito ay sa inyo na lahat. Sige. Hanseng, papabayarin ko ang buong pamilya ninyo. Para sa lahat ng ginawa ninyo. Ang mga perang ito ay sa inyo na lahat. Sige. Paumanhin, nahuli ako. Guantang, ito. Ang araw na ito ay ika-negatibo 6 na po karawan ng aking ina. Ang lahat ng naririto ay nakakasay, lalo na sina Guantang at Wanrong. Nalubos na tumulong sa aming pamilyang Han, ako naman ay nag-aalay ng isang inumin bilang kapalit ng aking mga magulang. Nanay, ayos ka lang ba? Ang katawan ko, mula nang magdonor ng bato kay Guantang, ay hindi na kayang tumagal sa anumang pagsubok. Tia, lubos akong nagpapasalamat sa pagdonor ninyo ng bato para iligtas. Sa mga nakaraang taon, laging kong iniisip kung wala ka noon. Paano ko malalaman ang tunay na kahulugan ng pagtanggap ng kabutihan ang may masamang hangarin at pagbabayad ng mabuti sa masama? Guantang, anong pinagsasabi mo dyan? Pasensya na, mali ang sinabi ko. Nanay, ang ibig kong sabihin ay, lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Walang utang na loob. Ay naku, tingnan mo kapag may iniisip ang utak ko. Nadudulas ang dila ko. Nanay, huwag na lang tayo'y magtagay. Ito. Guantang, noong mga panahon, nanay mo ay nagbigay ng bato sa iyo at nailigtas ka naman, di ba? Si Xiao Sheng naman. Ilang taon ka na niyang hinahabol at ngayon sa okasyon ng 60th birthday ni nanay, naisip naming dalawa ni nanay na agad-agad ayusin ang relasyon ni Xiao Sheng at ninyo. Matanda na rin kayo eh. Tingnan mo ito. Tatay, nailigtas ni nanay ang ate ko. Natural na lubos kaming nagpapasalamat naming makapatid. Pero pagdating sa pag-ibig, dapat magkasundo ang dalawa. Mabait naman si Kuya Hansheng. Pero dapat sumang-ayon din ang ate ko kung bagay sila. Wanrong, ikaw talaga. Nangingialam ka pa sa buhay ng ate mo. Nanay, ang ibig ninyong sabihin ay, maganda ang isura ng anak ko at matagal na kayong magkakilala. Sobra-sobra pa siya para sa'yo. At ayaw mo namang isipin ng iba na walang utang na loob ka, di ba? Sa pagkakaalam ko, abala ang pamilya ninyo sa pagpapalista ng korporasyon. Kung malaman ng iba na walang utang na loob ka, yung ano ninyong, ano yun? Stocks. Kung malaman ng iba na ikaw ay isang walang utang na loob na presidente, siguradong babagsak ang presyo ng stocks ninyo. Kung hindi kayo papayag, hindi kayo makakapaglista. Nanay, paano ninyo nasabihan? Nitong mga nakaraang taon, mabuti naman ang trato sa inyo ng ate ko. Ngayong ika-negatibo, 6 mo. Binigyan pa niya si Kuya Hansheng ng 500,000, di ba? Na, ma, huwag niyo pong ganyanin. Guantang, itong mga nakaraang taon, sobra na ang ginawa niya para sa atin. Huwag na tayong humingi pa. At yung pag-ibig, hindi mapipilit yan. Itong matandang katawan ko, mula nang magbigay ng bato, lalong humihina araw-araw. Malaki na ang anak,
Puro iniisip ang minamahal. Wala ng oras sa matanda. Ang mas nakakalungkot. Puso't kaluluwa ang ibinigay ng anak ko. Pero ayaw pa rin. Ma, huwag po kayong ganyan. Kasalanan ko po ito. Ganito na lang. Ako at si Wantang. Magiging mabuting anak sa inyo. Nanay, naiintindihan ko na ang ibig ninyong sabihin. Talaga namang, mahilig din ako kay Hanseng. Desisyon na to, subukan muna nating magkasama. Imbestigahan ko ang aksidente noong 5 taon ng nakaraan. Kailangan ko ng lahat ng detalye. Mahirap ba to? Walang problema, Boss Gu. Pero kailangan ng oras. Ano ka? Mga 1 linggo. 3 araw lang ang ibibigay ko. Di ko kayang magtiis ng mas matagal. Yung mga nanakit sa magulang ko, mga nangloko sa akin. 3 araw na lang ang pagtitiis ko sa kanila. Sage, Boss Gu, sa 3 araw, handa na lahat. Lahat ng ebidensya at dokumento. 3 araw muna kayo pagkatapos noon. Panahon na para magbayad kayo. Talaga? Ganyan ba talaga iniisip mo? Pumayag ka. Siyempre naman. Ate, huwag mong isakripisyo ang kaligayahan mo. Dahil lang sa utang na loob, pag-isipan mo ulit to. Wanrong, yang batang yan. Umayag na nga ang ate mo. Anong pinagsasasabi mo diyan? Walang respeto. Wantang ha. Huwag mong isipin na mali ang sinabi ng tiyahin mo. Sobra na talaga ang ginawa ni Wanrong. Laging nakikialam sa usapin na matatanda. Para bang walang pinag-aralan dahil namatay ang magulang. Ito, ano pong sinasabi ninyo? Wantang, huwag kang magalit, isipin mo. Umayag ka na. Mali talaga ang sinabi ni Wanrong. Hanseng, anong ginagawa mo? Hanseng, di pa tayo kasal. Bakit mo ko hinahawakan? Walang modo ka ba? Di ako yon. Anong hindi? Sinabi na ng tito mo. Walang modo si Maro. Dahil maagang nawala ang magulang, ikaw. Buhay na buhay ang tito tiyahin mo, ganyan ka pa rin. Anong pinagkaiba nila sa patay? Hindi, tito tiya, ang ibig kong sabihin, buhay pa kayo. Ganyan pa rin siya. Tama na Wantang, nagbigay ako ng bato sa'yo. Ganito trato mo sakin. Ipopost ko lahat to. Sa internet, di makakapag-ipo ang kumpanya nyo. Nay, huwag pong ganyan si Wantang. Nagkakamali lang ng intindi, di niya yon ibig sabihin. Tama na, Nay. Huwag na, magiging manugang na natin si Ate Wantang. Magkakapamilya tayo, huwag na tayong mag-away-away. Pamilya, wala pa talagang kasiguraduhan to. Maliban na lang kung mas maaga nating itakda ang kasal. Ma, to. Kakasagot lang ni Wantang na magiging kami. Masyado bang maaga kung itatakda na natin ang kasal ngayon? Hindi to patas kay Wantang. Ah, dito pala ako hinihintay. Siyempre, hindi maaga. Ganun ka kabilis, tita. Kaya naman kami bilang mga nakababata, ay hindi dapat sumalungat sa hangarin ng mga nakatatanda, di ba? Totoo ba yan, Wantang? Ganun ba talaga ang iniisip mo? Pumayag ka. Ma, pumayag si Wantang. Pagkatapos nito, ang buong Gu conglomerate. At ang aming pamilyang Han ay magiging isang pamilya na. Wantang, dahil pumayag ka na. Nagawin ng maaga ang kasal, may mga bagay. Nasasabihin ko ng maaga, kung gusto mong maging manugang ng pamilyang Han. Sabihin niyo po, tita. Hanming, kunin mo ang handa kong regalo. Ate, ano ba ang ginagawa mo? Paano ka makakapagpakasal sa kanya? Tumigil ka na nga. Wanrong, umupo ka muna. Maniwala ka sa ate mo. Ma, nandito na ang regalo. Itong 300 alituntunin ng kababaihang dapat sundin, ay aming pamanang kayamanan ng pamilyang Han. Sino mang makapasok sa aming tahanan at maging manugang ng pamilyang Han, ay kailangang pag-aralan itong mabuti. Hindi kita hihingan ng sobra, hihingin ko lang sa iyo. Na sa araw ng kasal, ayusin mo ang pagmememorya. Ang lahat ng 300 alituntuning ito, kailangan mong lumuhod sa harap ng aming si Xiaosheng. At isa-isahing isaulo ang 300 alituntuning ito ng walang mintis. Ano, kaya mo ba yan? Ito rin ba ang hiling mo? Hindi naman kailangan siya. Okay lang. Ang sama naman ng ugali niyan. Ano ba ang sinasabi mo? Kung walang problema sa pagmemorya ng mga alituntunin, pirmahan mo na itong prenuptial agreement. Pagkapirma mo nito, magiging isang pamilya na tayo. At dahil magkakapamilya na, hindi ko nasisiraan ang pangalan mo sa internet. Di ko yung gagawin. Para hindi malagay sa panganib ang pagpapaipo ng kumpanya. Di ba? Basahin mo ng mabuti. Una, pagkatapos ng kasal.
Ang babae ay dapat makaloob ng 51% na shares ng group sa lalaki ng walang bayad. At pagkatapos nito, ang babae ay hindi na dapat makialam sa anumang bagay sa grupo. Ang lahat ng usapin ng grupo ay ipagkakatiwala sa lalaki. Tia, nagbibiro ka ba? Anong pinakaiba nito sa pagnanakaw ng hayagan? Ang mga usapin ng korporasyon ay lubos na responsibilidad ng lalaki. Tia, nagbibiro ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Wanrong, huwag kang mag-alala, may mga sumusunod pa rito. Pangalawa, ang babae ay dapat makaanak ng hindi bababa sa 2 lalaki para sa lalaki. Bukod dito, sa bawat pag-aanak, dapat magbayad ang babae ng 5.2 milyon sa lalaki bilang kompensasyon para sa hirap. Totoo, mahirap na, kailangan ng kompensasyon. Pangatlo, ang babae ay dapat buong pananagutan ang lahat ng gawaing bahay. Dapat igalang ang mga magulang at nakatatanda sa bahay at ang oras ng pag-uwi ng babae. Ay, hindi dapat lamang ang alas negatibo sa ng gabi. Pang-apat, dapat pumili ang babae ng isang bahay para sa mga magulang ng lalaki bago ang kasal. Na hindi bababa sa 160 square meters. Hanseng, ang prenuptial agreement ng pamilya ninyo. Wantang, huwag mong masyadong isipin. Medyo mabigat nga ang mga kondisyon ng nanay ko. Maaari pa tayong mag-usap. Nga, Wantang, ang mga hinihingi ng tiya ay maaari pang pag-usapan. Ayos lang, tinatanggap ko. Wantang, hindi ka ba nagsisinungaling sa akin? Tinatanggap mo ba talaga ang lahat? Siyempre naman, sino ba naman ang may kasalanan kung napakagaling ng Hanseng ninyo? Karapat dapat siya sa mga iyon. Nga, sabi ko na nga ba, kayo ay talagang magkatugma. Ang ganda. Paano ito nangyari? Paano ito maaring mangyari? Hindi ako sang-ayon. Tayo na. Ate, kahit para sa utang na loob, hindi mo dapat isakripisyo ang iyong sarili. At ang Gu Corporation. Anong klaseng mga tao ang pamilya ni Hanseng? Alam mo naman, okay lang kung magbibigay ka ng pera paminsan-minsan. Pero paano mo mapapangahas ang iyong buhay sa pag-aasawa? Wanrong, paano ko hindi malalaman? Anong klaseng mga mukha ang meron ng pamilya nila? Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapakasal sa kanya. Ang mga kondisyong iyon, natural na hindi na magiging epektibo. Ate, bakit mo pa tinanggap ang kanilang mga kahilingan? Ang mga langaw ay hindi mapapaalis, kailangan lang silang patayin ng husto. Ganito mo maiiwasan ang abala ng kanilang pagbubus. Ay naku, sige na ate, ikaw ang bahala sa desisyon, tiwala ako sa iyo. Tayo na. Nakakainis ang babaeng iyon, laging sumisira sa aming mga plano. Si Heng, pagkatapos mong pakasalan si Wantang, paalisin mo siya kaagad. Mayroon naman akong mas magandang plano. Bakit hindi natin kunin si Guanrong? Magandang idea iyan. 2 lang magkapatid sa grupo Gu. Ang isa ay ikakasal kay Chaozheng natin. Kaya ang grupo Gu ay magiging atin na lang din ng pamilyang Han sa madaling panahon. Ang pagkain kailangan mong kainin ng subo-subo. Ang mahalaga ngayon ay masigurado si Guantang. Kailangan na mabilisan na si Xiaosheng. Ay pakasalan si Guantang para walang gulo na mangyari. Tama, pagpasok ni Wantang. Kakausapin ko siya at kapag tumanggi siya, bubuwin ko siya na ilalantad na siya ay hindi marunong rumespeto sa magulang. Tingnan natin paano maipapalista ng grupo Gu ang kanilang kumpanya. Auntie, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Wala naman, yon lang, ang tiyo mo kasi. Sobrang nagmamadali. Gusto niyang may kasal ka na agad ni Xiaosheng. Para makapagapo na kami, di ba? Sinabi ni Tio tungkol sa kasal. Wala naman akong problema sa parte ko. Nakasalalay na lang iyan kay Hanseng. Wantang, pumayag ka ba talaga? Napakasalan ako. Aba, Wantang, pumayag ka talaga? Siyempre totoo yan. O sige, kung totoo nga, ay yayos na natin ito. Ang kasal ay, paggalipas ang 3 araw, okay ba? Xiaozeng, sabihin mo kay Xiaoming na ibigay sa kanya ang bitbit niya. Ang bata naman na walang pakundangan, ano ba? Ito. Kayo. Sandali. Ano pa bang gagawin mo? Ikaw ay maglinis ng master bedroom. Ngayong gabi, ako at ang tiyo mo ay matutulog sa master bedroom. Ano? Ang master bedroom ay kwarto ng ate ko. Bakit kayo matutulog doon? Saan matutulog ang ate ko? Malapit nang maging manugang ng kamilyang Han ang ate mo. Pagdating ng panahon, ako bilang biyenan ang magiging pinuno ng bahay na ito. Kung sino ang gusto kong patirahin sa kung saan, kailangan niyang tumira doon. Huwag mong subukan kung pigilan ako. Hindi pa'y kinasal ang ate ko kay Hanseng. Ang batang ito ay mainit ang ulo. Anuman ang mangyari,
Kailangan kong matulog sa master ngayong gabi. At saka, ikaw ay ilipat mo ang iyong kwarto. Pinaalis ko para kay Hanming. Sabing ibibigay mo kwarto ko sa kanya. Panaginip mo, bahay ko to. Huwag kayong magmalabis. Maliit na babae ka. Bakit ganyan magsalita? Tignan mo. Kapatid mo nag-asawa sa pamilya namin, wala nang sayo o amin. Pamilya na tayong lahat. Kung ayaw mong lumipat, pwede namang hindi. Kapatid mo kinasal kay Hansheng. Bakit hindi ikaw na lang kay Hanming? Mas lalong magiging malapit tayo, mamaya. Magkasama na kayo, wala nang bahay mo o bahay ko. Di ba? Black belt siya sa taekwondo, huwag kang magyabang. Ma, pa, umakyat na kayo. Sage, Pag kinasal na kami ng kapatid mo, magpapatira talaga ako sa magulang ko dito. Ang lambot ng kama, hihe. Tama yan ng at ko, bumangon ka. Ang sama mo namang kapatid. Siya nag-alaga at naggalaki sa'yo. Ginugulo mo pamilya, sinasadya mo yan, hindi pwede. Kaya bumangon. Wanrong. Ate, nandito ka na. Samantalang wala ka. Sinalakay nila mga kwarto natin. Ayos lang, pamilya tayong lahat, Wanrong. Mamaya sa kabilang villa na tayo matulog, malapit lang. Madali lang bumalik. Et. Wantang, ikaw palaga ang magandang manugang. Wanrong, tularan mo at mo. Wantang. Hindi naman talaga namin gustong tumira sa kwarto nyo. Pero, sa prenup agreement, nakasulat. Bibilhan mo kami ng bahay, hanggang ngayon wala pa. Kaya wala kaming matitirhan. Pag naayos mo na yung bahay, hindi na kami makikipagsiksikan sa inyo. Wantang, simula na. Mag-donate ng kidney si nanay, mahina na katawan niya. Bilhan mo siya ng bahay para komportable siya. Mas mabilis siyang gagaling. 5 taon akong niloloko nila. 5 taon akong nagpakain sa mga walang utang na loob, tita, naisip ko. Tama kayo, bilisan natin yung pagbili ng bahay. Para sa inyo, di. Na pala, may bagong kondo sa Tayan Hibay. Buksan natin bukas, ano sa tingin mo? Ang Tayan Hibay ay kilalang distrito ng mayayaman. Karamihan sa mga bahay dito ay mga villa. Hindi mura ang mga bahay sa Tayan Hibay. Tito at tita, ano sa tingin ninyo sa Tayan Hibay? Pwede. Ang katawan ko ngayon, kailangan talaga ng tahimik na lugar para magpagaling. ipakilala mo sa amin ang crown jewel ng gusali ninyo. Magandang araw, sir. Tumitingin po ba kayo ng bahay? Hindi mo ba naririnig? Gusto kong makita ang crown jewel ninyo. Sir, ang crown jewel namin ay mahigit 1 milyon. Ano lang ang 1 milyon? Gusto naming makita ngayon. Ano itsura ng crown jewel ninyo? Sage po, ma'am. Kitang-kita ko po ang magandang palasa ninyo. Sumama po kayo sa akin. Ipapaliwanag ko ng detalyado. Ang kalagayan ng proyekto. Ate, talaga bang bibilhan mo sila ng bahay? Totoo ang pagbili ng bahay, pero hindi para sa mga palamuning ito. Kundi para sa iyo. Para sa akin. Alam ng ate, matagal na kayo ng anak ng pamilya Zhang. Na nag-uusap, di ba? Naku, Nakita na ng ate, mabuti naman ang batang Zhang. Ang pamilya Zhang ay kilalang mayayaman sa lugar natin. Hindi ka maghihirap kapag napangasawa mo siya. Ang bahay na ito ay regalo ko sa iyo para sa kasal. Ate, ano ka ba? Malayo pa ang kasal ko. Wanrong, hindi ako magpapakasal kay Hanseng. Kaya bakit hindi natin gawing kasalan mo at ng batang Zhang? Ha, ate, talaga bang pwede yon? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Ano, 15 milyon? Tita, ito po ang crown jewel namin. Tulad ninyong may kayamanan lang ang karapat dapat tumira dito. Karapat dapat ito sa presyo. Tito at tita, nandito pala kayo. Wantang, ayan na si Wantang. Wantang, ano sa tingin mo sa bahay na ito? Wala kaming alam. Sabi ng batang ito, ang bahay na ito ay isa sa mga crown jewel dito. Yung isa, nabenta na. Para sa akin, tita, maganda ang bahay na ito. Bihira lang makakita ng crown jewel. Ang bahay na ito ay akma sa inyo. Kung gayon, ito na ang pipiliin natin. Pwede naman, syempre pwede. Yung isa na lang to, sige na rin. Sige po kita, itong ngunit na to. Cash 15 milyon, installment naman, down payment 5 milyon. Ano po mas gusto nyo? Cash o installment? Paano installment? Cash talaga yan. Ano ba ang estado namin dito, no?
Di ba, Andang? Siyempre, cash kami. Sige, asikasuhin ko na ang papeles. Ma'am, tapos na po ang papeles sa pagbili ng bahay. I-swipe niyo po ang card. 15 milyon lahat. Swipe na po. Ma'am, parang hindi gumagana tong card niyo. Baka wala ng pera. Paano naman? Kanina lang nagbayad ako. Nang mahigit 1 milyon sa utang. Ay, baka sira yung machine niyo. Kuha ka ng iba, i-swipe ulit. Sige, kukuha ako ng ibang machine. Ma'am, paki-swipe ulit po. Wantang, ano to? Baka ayaw mong magbayad. Ay, nga pala. Ma'am, kanina niyo pong sinabi na tong card. Ay, nag-swipe na ng 15 milyon ngayong araw. Baka na-limit na tong card. Ay nga. Nakalimutan ko, Nay. Ang daily transfer limit ng card ko ay 15 milyon. Kaninang umaga, nagbayad ako ng 15 milyon sa utang. Ngayon, wala nang pera tong card, kahit piso. Ha? Wantang, ano nang gagawin natin? Ikaw na malaking boss ng kumpanya. Siguradong may iba kang card. Baka naman, pwede mong gamitin yung isa. Nay, ba't naman ako magdadala ng maraming card? Saka, wala namang ganong kalaking pera sa ibang card ko. Kahit dala ko, wala rin. Baka naman. Si Hansing na lang muna ang mag-advance. Magpapakasal naman kami pagkatapos ng kasal. Ang stocks ko sa kumpanya, sa kanya lahat yan. Hindi naman siya makawala ng pera pagkatapos. Ano nung tingin niyo sa akin? Wala akong perang ipang-advance. Wantang, isip ka naman ng paan. Loan, di pwede yun, Wantang. Isip ka naman ng ibang paraan. Ay, Boss Zhang, sige, uuwi na ako sa opisina. Nay, pasensya na, may emergency sa opisina. Kailangan kong bumalik agad. Baka sa ibang araw na lang tong bahay o kaya. Si Hansing na lang ang mag-advance. Magpapakasal naman kami, sa akin lahat ng pera ko pagkatapos. Dapat lang natin mag-alaga sa ating mga magulang, di ba? Aalis na muna ako. Hey, Ma, mukhang hindi matutuloy ang pagbili ng bahay ngayong araw. Umalis na kaya tayo. Balik na lang tayo sa ibang araw. tita, bukas huli na ang lahat kung maghihintay pa tayo. Alam mo naman, yung mga ganyang prime unit, biro lang yan, pag nawala na, wala na talaga. Pag hinintay pa natin ang bukas, wala nang pagkakataon na makabili. Pero, ito, may naisip akong paraan. Baka pwede tayong magluan. Paano naman pwedeng mangyari yon? Pwede naman, bukod tangi, si kuya. Sa makalawa ikakasal na kay Wantang. Sa oras na yon, yung 15 milyon, madali na lang yon, di ba? Hindi pwede. Hindi biro ang 5 tandang bawas 6. Kapag hindi nabayaran ng 5 tandang bawas 6, pwedeng mawala ng buhay yan. Naku, kuya, anong kinatatakutan mo? Ikakasal ka na kay Guantang. Bakit ka pa nag-aalala sa konting loan na to? Sa bandang huli, ang buong Gu Corporation. Iyon na yon, kuya. Hindi kaya ayaw mong bilhan ng bahay si mama? Ano nang ibig mong sabihin? Hindi pa nga ako ikinakasal kay Guantang. Nag-iisip ka na tungkol sa ari-arian, no? Ayos na. Huwag na kayong mag-away. Xiao Zheng, hindi naman yon ang ibig sabihin ng kapatid mo. Pero inisip ko, konting loan lang naman to. Kapag ikinasal na kayong dalawa, at nabayaran na ang loan na to, wala namang masyadong epekto. Di ba? Sige, magloloon ako. Sinong gago ang magloloan dito? Boss Leopard, sila ang magluluan. Ayo ang magloloan? Ito. Boss Leopard, ako ang magloloon. 5 milyon. Hindi. Magloloan ako ng 1.5 bilyon. 1 bilyon? Akala mo ba bangko ako? 5 milyon. Loan o hindi? Hindi naman sapat yon. Hindi sapat ang 5 milyon para sa buong bayad. Pero pwede naman installment. Ang down payment para sa installment ay eksaktong 5 milyon. Installment. Loan. Boss Leopard, magloloon ako. Ito ang kontrata. Kung walang problema, pirmahan mo to, tandaan mo. Walang interest ang loan na to. Pero araw-araw, may 10% service charge. Ano? 10%? Huwag kang sumigaw. Profesional ako sa pagpapautang. Huwag mong pagdudahan ang aking profesionalismo, kundi magagalit ako sa'yo. Professional. Hindi ko pagdudahan, hindi talaga. Bakit hindi ka pa pumirma? Pumirma ka na. Pipirma ako. Sinasadya kaya ito ni Guantang. Kaya nangutang tayo ng napakarami. Tama na, nanay. Magpapakasal na rin naman ang kuya ko sa kanya. Sa huli, siya rin ang magbabayad ng pera. Tama naman, pero parang may kaba pa rin ako, nanay.
Hindi kaya tayo lolokohin ni Guantang. Hindi niya magagawa kung hindi siya magpakasal sa'yo. Ipagkakalat ko na siya'y walang utang na loob. Hindi pinasasalamatan ang pagliligtas ko sa kanya. Hindi ko siya papayagang mag-ipo. Tama si nanay. Negosyante siya. Hindi niya ipapanganib ang kinabukasan ng kanyang kumpanya. Ma'am. Pero ang dami nating hiniling. At agad niyang sinang-ayunan. Parang may kakaiba. Wantang, ang hirap naman ng iniwan mo sa amin. Alam mo ba? Para mabayaran ang bahay mo, si Saojeng namin, nangutang sa Loan Shark. Ano nang nangyari? Di ba nabili mo na ang penthouse para kay tita? Nabili na, pero... Maraming utang. Ay, buti naman. Hindi nyo alam. 2 penthouse lang ang inilabas sa River Bay Face na ito. Napakahirap makuha. Mabuti at nabili. Nabili nga, pero si Saojeng, ang laki ng kinain ng utang. Huwag kayong mag-alala, tita. Pagkatapos kong pakasal kay Hansen, pera ng Gu Corporation ay sa kanya na rin. Maliit na halaga lang ito. Tama naman. Pero si Saojeng ngayon, ubos na ang pera, at malapit na ang kasal. Dumating na ang mga kamag-anak at kaibigan. Ano na ang gagawin natin? Tita, ito ang black card ng Cloud Peak. Bukas, dalhin nyo ang mga bisita rito. Lahat ng gastos. Pwedeng i-charge dito. Black card ng Cloud Peak Hotel ito. 100 lang sa buong mundo, 5 lang sa lungsod natin. Akala ko ba may isa na ang ate ko? Nga pala, di ba napag-usapan? Bigay Hansen yung mga isa ng Gu Corporation. Tungkol dyan. Ako lang nasabi, hindi kayo mag-desisyon. Wantang, hindi naman kaya ayaw mo na naman? Naku, tita, tingnan mo naman, paano mo naman ako naisip ng ganyan? Gusto ko kasi agad-agad na magkaroon ng pulong ng mga shareholders. Sa pulong ng mga shareholders, para maayos na itong bagay na ito. Bago pa ang kasal, ililipat ang 51% na shares ng Gu Corporation. Kay Hansen, para pag nag-ipon na. 51% na shares, malaking pera yan. Sige, magmadali ka na. Pumunta ka na sa pulong na yan. Sige, tita, bukas ang pulong ng mga shareholders. Matagal to, baka hindi ako makasama sa inyo. Sa pag-aasikaso sa mga kamag-anak natin. At sa pulong ng mga shareholders, bawal sumagot ng tawag basta-basta. Kaya kayo na ang bahala sa mga kamag-anak natin. Gamitin nila lang yung black card ni Hanming. Okay na yan. Sige, asikasuhin mo na yan. Maayos mo na ang shares, yung mga kamag-anak natin. Huwag mo nang isipin. Xiaosheng. Ang ganda ng hotel, nakakita ka ng magandang asawa. Siyempre, mula pa nung bata, alam kong magaling yan, aray. Hindi nyo alam, yung presidente ng Gu Corporation, gusto na talagang magpakasal kay Xiaojeng at ibibigay pa sa amin ang 51% na shares. Grabe, sa hinaharap tayo na. Sumunod na lang kay Xiaosheng. Mabubuhay na tayo ng maginhawa. Tito, huwag kang mag-alala ngayon. Dito sa pinakamagandang hotel sa buong lungsod, ipapakain ko kayong lahat. Hana, Mag-check-in ako, 20 mahigit na kamag-anak ko to. Basta na ako, 2 araw kami nanali. Kumusta? Anong klaseng kwarto ang kailangan nyo? May 3 kaming klaseng kwarto. Premier room, deluxe room, at standard room. Tito, kayo po ang nakatatanda, kayo po muna ang pumili. Xiaosheng, huwag kang magbiro. Ang ganda ng lugar na to. Hindi pa ako nakakapunta sa ganyan. Paano ako pipili? Ayaw na lang mga bata ang pumili. Kunin nyo na lahat ng mga luxury suite nyo. I-reserve nyo na yan para sa amin. Mayroon kaming 20 premier room. 60,000 isang araw, 120,000 lahat. 60,000 lang. Ang asawa ng anak ko ay presidente ng Gu Corporation. Ano? Akala mo ba hindi kami makakabayad? Tama ko kayo, bukas ko ba ang magre-reserve sa amin? Pinakamahal na Dragon Phoenix Hall. Si MS Gu po ba? Siyempre, tama. O manhin, wala akong masyadong alam. Dito sa amin. Si Jigu ang nagbayad ng lahat. Ang 600,000, maliit lang yan para sa kanya. I-check-in ko na po kayo. Pwedeng i-charge sa account ni Jigu. I-charge. Si Jigu ay EIE Black Card holder namin. Pwedeng mag-charge sa lahat ng chain stores namin sa buong bansa. Xiaosheng, ang swerte mo sa asawa mo. Ang galing. Tama. Ang galing ni Xiaojeng, nakakuha ng ganyang asawa. Hindi biro yan. Sige, check-in na kami. Siyempre, kilala ko si Jigu kung nandito siya. Walang problema, pero Han, pwedeng pakita mo ang marriage certificate ninyo ni Jigu. Ano? Marriage certificate. Pakita mo lang ang marriage certificate ninyo ni Jigu. Pwedeng mag-charge dito. Pero hindi pa kami kasal. Ano? Hindi pa kayo kasal? Ikaw, bakit ka sumisigaw? Ay, hindi pa pala kayo kasal, iba pa pala. Nagtataka ako. Paano mo nakilala? Ang presidente ng Gu Group? Ano ba sinasabi mo? Dito. Una ang reception bago ang kasal. Yan ang tradisyon dito. Hindi mo alam. Huwag kang magsalita ng walang alam. Han,
intindihin mo naman kami. Kung wala kang marriage certificate, kailangan munang magbayad. Nay, ito. Hansheng, nakakuha ka ng mayamang asawa. Bakit ka nagkaganito? Kahit 600,000, hindi ibigay sa'yo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sino ba ang manugang ko? Siya ang presidente ng Gu Group. Ang yaman-yaman niya. May black card tayo, di ba? Nga, may black card ako. Yemie. May black card ako dito. Ultimate black card. Kilala mo tong card na to, di ba? Ang card na to, 100 lang ang inilabas sa buong bansa. Sa lungsod natin, 5 lang at 1. Ay kay Jigo, kung hindi ko kilala ang black card na to, paano ako magiging hotel manager? Manager, pwede bang mag-withdraw ng 600,000 sa card na to? Siyempre naman, kahit 60 milyon, kaya nito. Sapat na rin yan. 60 milyon, Xiaosheng. Ang galing mo. 60 milyon sa 10 buhay namin. Hindi namin kayang kitain yan. Sige, ay swipe mo na. Hindi maswipe. Ano? Hindi ma-swipe. Nagbubukas kayo ng negosyo. Isang card lang hindi pa ma-swipe. Ginoong Han, kung meron ka nito, alam mo siguro na. Ang black card na ito, kailangan mismong may-ari. Ang mag-swipe, Ginoong Han, hindi kaya, ikaw ang may-ari ng black card na ito. Siguro nakuha mo lang yan kung saan-saan para lang magmukhang totoo. Sa huli, hindi naman pala maswipe. Kahit hindi maswipe, may binigay naman siyang card, di ba? Tawagan mo na yung tarantadong yun. Ang importante, bakit hindi niya sinabi sa amin? Sinadya ba niyang mapahiya tayo? Xiaosheng, speakerphone, para marinig ng mga to, kung totoo ba ang sinasabi natin. Binitawan, ma. Binaba ako ni Guantang. Ang tarantadong yan, parang gusto niyang mamatay. Ay, Hansheng. Hindi mo ba makontak ang sariling asawa mo? Peke ang card, peke rin ang numero. Baka naman, pek rin ang asawa. Tumahimik ka, Xiaosheng. Ano ba talaga ang nangyayari? Ma, hindi ko rin alam. Sige, tita, bukas ang stockholders meeting. Matagal yon, baka hindi ko kayo masamahan. Sa pagtanggap sa mga kamag-anak. At sa meeting, bawal sumagot sa tawag. Na pala, sinabi ni Wantang na may stockholders meeting siya ngayon at hindi siya makakasagot sa tawag. Pagkatapos, pupunta siya sa hotel para makasama ko. Xiaosheng, pwede mo kaming lokohin. Mga mahirap na kamag-anak lang kami. Pero pati hotel manager? Nga, pagdating sa lungsod, nagmamagaling sa amin. Di mo alam ang sarili mo. Ate, ang sarap sa pakiramdam na mapahiya ang pamilyang to. Malayo pa yan. Ate, ano ibig mong sabihin? Tara na, oras na para iligtas ko sila. Tigil, tumigil kayo. Small Town the next level born 100 at 99. Naku, Wantang, dumating ka na rin. Kung hindi ka pa dumating, patay na ako sa mga kamag-anak ko. Naku, Huwag kayong mag-alala, tita. Nandito na ako, wala nang mga api sa inyo. Wantang, nakakahiya sa'yo. Ito kasi mga kamag-anak ko. Ayaw nilang maniwala na magpapakasal tayo. At saka, yung black card na binigay mo sa nanay ko, hindi daw magamit. Mga kamag-anak at kaibigan, nahuli ako sa meeting kaya. Nagdududa ba kayo sa akin? Manager Gu, pasensya na po. Hindi ko po alam na kamag-anak ninyo sila. May patakaran po kasi kami dito. Hindi ko po basta-basta mapapagdesisyonan yon, di ba? Tita, pasensya na po talaga. Unang beses ko pong nagbigay ng ganitong card, kayo po ang una. Hindi ko rin po alam na kailangan ng mismong may-ari para magamit. paano po ba ito gagamitin? Huwag po kayong mag-alala, sasabihin ko bukas sa headquarters. Ipapasok namin ang impormasyon ninyo. Pagkatapos, magagamit na ninyo ang card na ito ng walang limitasyon. Ako ang kulang sa pag-iisip ngayon, nagdulot pa ng hindi magandang pangyayari. Sa tingin ko, hindi sapat ang isang black card. Para mabawi ang nangyari sa inyo, tita. Kaya sa Cloud Peak Hotel, gagawa ako ng SWIFT account para sa inyo. Ano? Manager Gu, hindi po yan maliit na bagay. Kahit ang anak ng dating pinakamayaman sa Chia, wala pa rin. SWIFT access sa amin. Ate, gaano ba kahalaga ang SWIFT? Kahit ako, hindi mo binigyan. Bakit sa kanya mo ibibigay? Wanrong, magpakabait ka naman. Dahil sa akin, nawala ng mukha si tita ngayon. Hindi ba't nararapat lang na magbigay tayo ng kompensasyon? Wala namang silbi sa'yo yan. Bakit hindi mo na lang ibigay? Nga, tama. Wantang. Alam mo naman, matanda na ako. Bihira lang mag-check-in. Bakit hindi mo na lang? Yan. Siyempre naman, tita. Kayo po ang bahala. Gusto niyong magpakamatay? Sige, wala sa inyo ang makakatakas. Pero te, ano ang pinagkaiba ng SWIFT access? Sa mo, Ipaliwanag mo sa kanya.
Kanina, nung ginamit mo ang SVIP ni manager ko, hindi ba't napahiya ka? Kailangan mo ng sarili mong SVIP. Sa lahat ng aming chain hotels sa buong mundo, pwedeng-pwede kang mag-charge ng walang limit. Huwag kang mag-alala pag nakasal na ako sa kuya mo. Magiging akin din yan. Ang lahat ng gastos ngayong gabi, sagot ko, mabuti. ₱1,000 ang isang Australian lobster. Sabihin sa inyong kusina, ilagay na ninyo sa akin. Mabuti. At saka ang Lafitte. Napakasarap ng mga pagkain. Bawat isa ay 20 piraso. Ang lahat ng ito ay 2,000,000 at 100,000 piso. I-charge na lang. Ginoo, ito ay kailangang bayaran. 20,000 piso. Huwag kang mag-alala. Anak, i-charge na lang natin. Gusto mo bang basagin? Tuloy-tuloy lang tayong magbasag. I-swipe na ang card. Magtala ka ng kahit anong halaga ang gusto mo. Ate, ganyan-ganyan ang ginagawa nila. Hindi ba't lalabas sila sa mga susunod na araw? Milyon-milyong gastos. Hayaan mo silang gumawa ng gusto nila. Sa huli, ang ginagastos nila ay pera ng pamilyahan. Ang ginagastos nila ay pera ng pamilyahan. Hindi ko talaga maintindihan. Sinasabi mo, ang pamilya ni Hansheng. Kung sila ay tahimik lang at hindi tayo pinipilit ng labis. Sa tulong lang natin, maaari silang mabuhay ng maayos. Bakit pa nila ginagawa ito? Wanrong, ang layunin nila ay iisa lamang. Naubusin ang aking pamilyang Gu. Una, ako. At pagkatapos ikaw. Ang pag-ubos sa mga walang katapagmana. Iyon ang laging gusto nilang gawin. Ano? Ang mga sakim ay hindi kailanman nasisiyahan. Kaysa maghintay na maubos tayo ng tuluyan. Mas mabuti na agad natin silang lipunin. Ate, ano ang ibig mong sabihin? Wanrong, huwag mo nang itanong. Malapit mo nang maintindihan kung ano ang ibig kong sabihin. Ate, huwag mong itago ang lahat ng bagay sa iyong puso. Lumaki na rin ako. Maaari na rin akong tumulong sa iyo. CJ. Alam kong lumaki ka na. Ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ngayon ay ang paghahanda ng maayos para sa kasal. Alam mo ba? Ay, sorry, ang bangsa, hindi ka kasama sa iwas. Ngayon, hindi kayo matulog. Bukas ng umaga, pupunta kami dito at sabay-sabay tayong pupunta sa reception hall. Ay, may ganoong kaugalian na hindi dapat magsama ang mga bagong kasal bago ang kasal. May ganoong kaugalian. Wantang, umuwi na muna kayo. Wantang, umuwi na muna kayo. Sandali. Ano po, tiya? Sa pag-aasikaso ng kasal. Hindi masyadong maginhawa para sa inyong dalawang babae. Baka gusto ninyong sumama sa inyo si Hanming pabalik. Ano mang bagay, sabihin mo lang sa kanya. Hanming, Ayos, mas maganda yan. Si Yaoming, sumama ka na sa amin. Huwag kang mag-alala, Day. Alagaan mo talaga ang iyong day, silang dalawa. Huwag kang mag-alala, Day. Ngayon, nandito na ako. Kailangan kong ligtas kang ihatid sa kasalan. Dahil sa pag-aalaga mo sa iyong day. Hindi kita pababayaan, day. Wanrong, kunin mo sa cellar yung bote ng Roman konti na iniingatan ko para matikman ni si Yaoming. Matagal pa ang gabi kung walang inumin. Parang kulang. Sage. Roman Conti. Si Yaoming, ikaw na muna rito ngayong gabi. Walang problema, kaya ko pa. Ganito lang ang ipadala nilang. Tanga bilang bantay talagang palpak. Wanrong, yung wedding gown at alahas mo. Ipinadala ko na sa kabilang bahay. Punta na tayo doon. Sage. Ang ganda-ganda mo. Walang duda, kapatid ako ni Guantang. Kung nanito lang sana sina mama at papa. Nakatingin sila sa atin mula sa langit. Alam nilang masaya ka na at malapit na. Natin silang mabigyan ng hustisya. Bakit hindi pa dumarating sina Xiaoming at Wantang? Ewan ko, ma. Bakit hindi makontak si Xiaoming? Aray. Hindi na ako maghihintay. Tawagan mo si Wantang. Tingnan natin kung ano nangyari. Guantang, kung magloko ka ulit, hindi kita palalampasin. Hoy, Hanseng. Wantang. Ang tagal naming naghintay ni mama at papa sa hotel. Bakit wala pa kayo? Ay, hindi mo ba alam na mahaba ang paggayak ng nobya? Maghintay ka lang. Papunta na ako. Wanrong, dapat na tayong umalis. Tara na. Ma, dumating na si Xiaoming. Bakit nandito pa kayo? Saan ka nagpunta, anak? Di sumasagot sa tawag. Nasaan naman si Guantang? Di ba dapat ikakasal siya sa kuya ko ngayon? Xiaoming, anong ginawa mo kagabi? Kagabi.
Naiinip mag-isa sa bahay. Nakainom, tulog hanggang ngayon. Wala si Guantang sa villa. Di siya dumating para ikasal. Itong si Guantang. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Kung magloloko pa itong cute na to, papanagutin ko siya. Tara, pasok na tayo. Eddie, ginagago natin si Hansheng. Baka magkagulo sila. Huwag kang mag-alala bago ang tunay mong kasal. Ipapasok ko silang lahat sa impyerno. Eddie, hindi yun ang kinakatakot ko. Baka magdesperado sila. At saktan ka. Wala silang bayad para yun. Guantang, ano ba talaga ang ginagawa mo? Guantang, ano ba talaga? Kasal mo at ng anak ko ngayon. Bakit ang kapatid mo ang nakasuot ng gown? Anong ginagawa niya? Ina ni Zeng, huwag muna magalit. Tanungin muna natin ang bata. Nay. Alamin muna natin. Tingnan mo, may bagong palabas na naman. Nga, mukhang ayaw na ikasal ni MSQ. Binobola lang tayo ng mga Han. Manahimik ka. Guantang, tama na yan. Magsuot ka na ng gown at ikasal na kayo ng anak ko. Sino ang nagluloko? Dapat talaga. Kasal ng kapatid kong si Wanro ngayon. Anong ginagawa ninyo dito? Guantang, di ba napagkasunduan natin? Kasal natin to, anong ibig mong sabihin? Simula't simula pa, ako si Guantang. Ay hindi kailanman naghangad magpakasal sa pamilyang Han. Kasal talaga ng kapatid ko to, kung gusto mong magpakasal. Labas ka, kanan, hanapin mo sarili mong kasalan. Hanapin mo sarili mong nobya. Huwag kang mang-istorbo sa kasal ng kapatid ko. Ikaw, Kuya, Sabi ko na, paano magkakagusto si MSQ kay Han? Nagkakamali lang pala si Hansheng. tama. Tingnan mo tong handaan. Sinong tangang papayag? Pakasal sa tangang si Hansheng. Guantang, sinungaling ka. Saglit, nailigtas ko ang buhay mo noon. Ganito ka ba magpasalamat? Mabubuisit ka. Ano? Siya ang nagligtas kay Boss Gu. Ano ba ang nangyayari? Ito ang hip ng Gu Corporation. Walang utang na loob. Noong araw, nabangga siya ng sasakyan na ospital. Ako. Ang nagdonate ng bato ko, kaya siya nabuhay. Sabihin mo, ano bang ginawa ko sa'yo? Na dapat mong bayaran. Pero bakit mo ginaganito ang pamilya namin? Pinahiya mo ang pamilya namin. Paano na ako mabubuhay? Paano haras sa mga tao? Kahit hindi ko rin gusto, ang pamilya ni Hansheng. Pero kung ganoon, mali talaga si Bosku. Kahit mayaman ka, hindi pwedeng apihin ang dangal ng iba. Pumayag kang pakasal, tapos ganyan ang ginawa mo. Grabe naman. Nag-donate ako ng bato ng walang hinihinging kapalit. Sino ang pumilit sa aking pakasal kay Hanseng? Sino ang nag ang 51% na shares ng Gu Corporation? Sino ang nag-utos na lumuhod ako sa kasal para sa anak niya? At mag-memorize ng 300 tuntunin para sa babae? Tita, hindi mo ba naalala ang mga hinihingi mo? Ano? 51% na shares. Ibibigay ni Boss Gu ang 51%. Ang shares kay Hansheng. Makakontrol pa ba niya ang kumpanya? Halatang nagpapasalamat ng may kapalit. Anloloko yan. Hindi ganyan ang tamang pagpapasalamat. Gusto mo lang siyang ubusin. Sinungaling ka. Kailan ko sinabi yan? Magsinungaling ka. Alam kong magkakaila ka. Buti na lang may video ako nung araw na yon. Ano? Magkaanak, ang babae pa ang magbabayad sa lalaki. Ng 5.2 milyon para sa hira, nababaliw na ba kayo sa pera? Asa ka. Ang babae ang bibili para sa magulang ng lalaki. Ng bahay na hindi bababa sa 100 at 60 square meters. Naku, ikaw, pinapahiya mo ang pamilya namin. Kahit anong sabihin mo, nag-donate ako ng bato sa'yo. Hindi mo ko pwedeng ganyanin. Walang utang na loob. Ipapakalat ko to sa internet. Nag-donate ng bato sa'yo. Bumandira ka. Kung ayaw mong pakasal, bakit mo sinaktan ng nanay ko? Hanseng, ang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Ang aking ina ang nagbigay sa akin ng bato. Ngunit sinabi mo sa akin na ang ina mo ang nagbigay nito. 5 taon ninyo akong nilinlang. Ano? Hayop, paano ninyo nagawa ito? Kasalanan ito. Paano nagkaroon ng tulad ninyo sa aming pamilya? Mga walang konsensyang salot. Ikaw pala, alam mo na itong lahat. Kaya nitong mga araw na ito, niloloko mo lang ako. Sige, sasabihin ko sa iyo ngayon. Nilinlang kita. Anong magagawa mo? Hindi ako labag sa batas. Kasalanan mo kasi tanga ka. Tanga ka talaga. Wala akong kinalaman. Kasalanan mo lang kasi tanga ka. Ang galing. Talagang kahanga-hanga. Mukhang hindi kayo titigil hanggat hindi kayo nahuli. Ikaw, babaeng siga. Ano ang sinasabi mo dito?
aksidente noong 5 taon na ang nakalilipas. Ikaw ang nagmamaneho, hindi ba? Ano, Ed? Ibig mong sabihin, ang aksidenteng iyon ay sanhi ng ina ni Hansheng. At pagkatapos ay nakunwari siyang nagbigay ng bato para makuha ang iyong simpatya. Ang aking ina ang palaging nagbigay sa akin ng bato. Bago siya namatay, ibinigay niya ang kanyang bato sa akin kaya ako nabuhay. Ngunit ngayon, ang mamamatay tao na ito. Nagpanggap bilang aking tagapagligtas at nilinlang ako ng 5 taon. Gaganti ako. Paparusahan ko ang buong pamilya ninyo. Huwag kang magsinungaling. Nagsisinungaling ka. Wala akong kinalaman sa nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Akala mo ba nitong 3 araw na ito, naglalaro lang tayo? Nagpapanggap sa kasal. Shenyuhua, handiyang oo. May reklamo kaming natangga. Pinaghihinalaan kayong sangkot sa hit and run na aksidente 5 taon na ang nakalilipas. At pangmatagalang panloloko. Sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Hindi ako. Siya ang nagsisinungaling sa akin. Wantang, nagkamali ako. Pakiusap. Patawarin mo na ako. Pwede ba? Ang sarili mong kasalanan ang dahilan. 5 taon mo akong nilinlang. At pinangarap mo pang kunin ang lahat para sa pamilya mo. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Tapos na. Lahat tapos na. Dalhin na siya. Bitawan mo ako. Wantang. Wantang, alam kong nagkamali ako. Ang mga magulang ko ang nag-utos sa akin. Wala akong kinalaman. Ganito na lang. Patawarin mo na ako, pwede ba? Ano ang tawag mo sa akin? Wantang. Tawagin mo akong ano? Boss Gyu, pasensya na talaga. Alam ko na mali ko. Palayain mo na ako. Pakiusap, Boss Gyu, pakiusap. Pwede kitang palayain, pero may ibang tao. Di ko alam kung palalayain kanila. Ewan ko. Hoy, si Young Master Han pala ito. Nakita mo na ako. Tatakbo ka pa? Yung 5 milyon na hinira mo, kailan mo babayaran? Kuya Leopard, di pa naman tapos yung termino, di ba? Lokohin mo pa ako? Narinig ko nung humiram ka. Sabi mo, pag nakapag-asawa ka kay Boss Gu, babayaran mo agad. Ngayon, pinapansin ka ba ni Boss Gu? Tangina mo, nang loko ka pa sa akin, no? Kuya Leopard, yung perang hiniram para sa bahay ng magulang ko. Wala akong kinalaman dyan. Tangina mo, wala kang kinalaman? Nakapirma sa kontrata ang pangalan mo. Kuya Leopard, profesional ako sa loan. Ang bisehan, pirma lang. Boss Gyu, mabait ka naman, tulungan mo naman akong magbayad. Maglilingkod ako sa'yo, totoo, Boss Gyu. Huwag mong dumihan ang mata ko. Kuya Leopard, may iba pa akong paraan. Yung loan ko dati. Para sa villa sa Chan Hebei yun. Kunin na lang yung bahay, pambayad sa utang. Akala mo ba tanga ako? Wala ka ng pangbayad sa mortgage. Paano ko makukuha yung bahay? Ano na ang gagawin ko? Wala talaga akong pera. Wala akong pera. Madali lang. Yung bato, yung kornea. Tanggalin mo, ipambayad sa utang. Dalhin nyo siya. Bitawan niyo ako. Hihiram ako. Kuya, Ano pang ginagawa mo dito? Ate, hinayaan mo lang siyang umalis? Huwag kang mag-alala, may ibang mag-aayos sa kanya. yung Master Han, total ng gastos ninyo kahapon, 4.57 milyon. Bayaan mo na. 4.57 milyon? Paano nangyari yon? Ano kayo? Ayo kahapon, sa swipe ng hotel. Pagkain, at sinira nyo ang 2 blue and white porcelain. Lahat naka-charge sa account mo, Hanming. Walang bawas. Bayaran mo. Hindi ako. Inutusan ako ng nanay ko. Hanapin mo siya. Wala akong pera, manager, wala. Pakisabihan ang mga kamag-anak mo na mag-ambag-ambag. Kahapon, lahat tayo kumain at uminom. Sabay-sabay, dapat mag-ambag-ambag din tayo. Ambagan, wala kaming ginastos. Ikaw ang nagsabing ikaw ang manlilibre, wala kaming kinalaman. Ikaw ang nagpilit na maging tangang mayaman. Wala kaming kinalaman dito, alis na tayo. Hindi pa kayo umaalis? Gusto niyo bang bayaran ang utang niya? Wala kaming pera. Wala talaga kaming pera. Tigilan ang dahilan. Kung walang pera, sumama kayo sa akin sa pulisya. Ed,
Tapos na ang lahat. Dapat hanapin mo na ang sarili mong kaligayahan. Eti, salamat sa iyo.